Nakita mismo ng mga mata ng paring nagmimisa ang ostya at alak na pisikal na nagbagong anyo at naging sariwang laman at dugo ng tao. Ako si Madam Info at ito ang Himalang nangyari sa isang maliit na bayan ng Lanciano sa bansang Italia. Tinatansya ng mga mananaliksik na ang pangyayari ay naganap sa pagitan ng 730 at 750 AD sa Lanciano na noon ay tinawag pa sa lumang pangalan nitong Anxanum. Panahon ito ng pagpapahirap sa maraming Kristiyano sa pamumuno ng Byzantine Emperor na si Leo III the Isaurian. Upang makatakas sa pagpapahirap na ito, nagpunta ang karamihan ng mga mongheng Griego sa Italia. Kasama dito ang mga mongheng disipulo ni Saint Basil o yung tinatawag na mga Basilian monks. Sa bayan ng Lanciano sila napadpad kung saan sila nagtayo ng monasteryo na ipinangalan nila sa kanilang patron na si Saint Longinus. Isa sa mga monghe ang nooy nakakaranas ng pagdududa sa kanyang pananampalataya, partikular sa isang mahalagang bahagi ng misa. Ito yung consecration, kung saan pinaniniwalaan ng mga Katoliko na ang tinapay at alak ay nagiging tunay na laman at dugo ni Hesukristo. Ang prosesong ito ng pagpapalit anyo ay tinatawag na transubstantiation. Pero dahil sa kanyang hilig sa siyensya at malalim na pag-aaral tungkol sa mundo, nagsimula niyang kwestiyonin ang pangyayaring ito sa misa. Araw-araw siyang nagdurusa at nakikipagtalo sa kanyang sarili tungkol sa paniniwalang ito. Taus-puso niyang ipinagdarasal na mawala na ang kanyang pagdududa. Natakot siya na baka hindi na niya maipagpatuloy ang kanyang bokasyon bilang monghe dahil sa mga bumabagabag sa kanyang isip na wala na sa mga dokumento ang pangalan at pagkakilanlan ng naturang monghe. Pero sa isang lumang dokumento ay inilarawan siya bilang isang taong magaling sa siyensya. Isang araw, nang siya ang naatasang magmisa, pumasok na naman sa isip niya ang pagdududa. Habang itinataas niya ang tinapay, hindi niya maubos maisip kung paano ito magiging katawan ni Hesukristo. Nang binanggit ng monghe ang mga katagang, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo at ito ang kalis ng aking dugo. Nakita mismo ng kanyang mga mata na ang tinapay ay napalitan ng tunay na laman at ang alak ay napalitan ng dugo. Natulala ang monghe. Nakatalikod siya sa kongregasyon na siyang sinusunod ng mga pari ng panahong iyon. Hindi malaman ng mga tao kung bakit natigilan ang monghe. Maya-maya tila nagising ito sa pagkakagulantang at napaiyak sa sobrang kagalakan. Unti-unti siyang humarap sa mga tao. Tinawag niya ang mga ito upang lumapit at palibutan ang altar at sinabing mapapalad na mga saksi kung kanino ipinakita ng Diyos ang kanyang sarili para tanggalin ang aking pagdududa. Halina mga kapatid at mamangha sa ating Diyos na ngayon ay napakalapit sa atin. Narito ang laman at dugo ng ating pinakamamahal na Kristo. Nag-iyakan din ang mga naroon at humingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan. Ang iba ay sinuntok ang kanilang mga dibdib at sinabing hindi sila karapat-dapat sa milagrong ito. Ang iba ay nagsiluhod at nagpasalamat sa napakalaking biyayang ibinigay ng Diyos sa kanila. Ipinamalita kaagad sa mga kalapit lugar na mga nakasaksi sa himala ang nangyari at mabilis itong kumalat na parang nagbabagang apoy. Heto pa, hindi nagtagal, ang dugo ay lumapot at namuo upang maging 5 buo-buong dugo o mga globules ng dugo. Ang laman ay hindi nagbago. Nagpatawag ng investigasyon ang arsobispo. Ipinatimbang niya ang mga buo-buong dugo. Magkakaiba ang laki at hugis ng mga ito. Pero nang tinimbang, ang bawat isang globule ay may pare-parehong timbang na 15.85 grams. Nang pinagsama-sama ang 5 globules, ang timbang nito ay 15.85 grams rin. Ganon din kung 2 globule ang timbangin, o 3, o 4, o kahit anong kombinasyon ang magkakasama. 15.85 grams pa rin ang timbang. Inirecord ang mga obserbasyong ito, pati na ang mga testimonya ng mga nakasaksi sa pangyayari para itong himala sa loob ng himala. Sinertipikahan at kinumpirma ng simbahan na isa nga itong himala. Kaya lang, ang mga orihinal na dokumento ay nawala na. Sa sobrang tagal ng pangyayari, ang mga parchment na pinagsulatan ng mga dokumento ay dumaan na sa napakaraming hamon at sitwasyon gaya ng sunog, pagnanakaw, gyera, lindol at kung ano-ano pa. Malaking bahagi ng pinagbabatayan ng impormasyon ang pagsasalin-salin ng
kwento mula sa mga nakasaksi. Pero ang laman at mga buo-buong dugo hanggang ngayon ay makikita pa rin sa Lanciano, Italy. Maaari ring mabasa ang kwento ng pangyayari sa epigraph na iniukit sa marmol noong 1636 na makikita pa rin hanggang ngayon sa bandang kanang bahagi ng kapilya ng Valseca sa simbahan ng San Francesco. Pagkatapos na mangyari ang himala, inilagay ang sagradong laman at dugo sa espesyal na lalagyan para sa mga relic ng simbahan na tinatawag na reliquary. Ito ay gawa sa ivory, pero ang pagkakaselyado nito ay hindi ganoon kasikip o airtight. Ibig sabihin ay maaari pa rin itong pasukin ng hangin at iba pang elemento at wala rin itong preservative. Taong 1713 nang pinalitan ang lalagyang gawa sa ivory ng panibagong lalagyang gawa naman sa silver at crystal. Ang sagradong laman ay inilagay sa monstrance na nakadisplay gaya ng ginagawa sa banal na ostya na nakikita natin sa mga simbahan. Ang mga buo-buong dugo ay inilagay naman sa kristal na kalis. Pinaniniwalaan ng iba na ito ang aktwal na kalis na ginamit ng monghe sa misa. Sa pagdaan ng panahon, iba't ibang religious orders ang nangalaga ng simbahan at ng banal na laman at dugo. Mula sa pagkalinga ng mga Basilians na tumagal hanggang 1176, sinundan ito ng mga Benedictines hanggang 1252. Mula noon ay ang mga Franciscans naman ang nangalaga dito. Noong 1258, dahil nabubulok at nasisira na ang simbahan ni St. Longinus, nagpatayo ang mga Franciscans ng bagong simbahan na ipinangalan nila sa kanilang patron na si St. Francis of Assisi. Hanggang ngayon ay dito matatagpuan ang mga relic ng laman at dugo. Hindi tumigil ang simbahan sa pagkumpirma ng katangi-tanging himalang ito. Noong 1574, ipinaulit ni Archbishop Antonio Gaspar Rodriguez ang pagtitimbang sa mga globules ng dugo sa harapan ng maraming saksi. Pareho ang konklusyong nakuha nila. Tandaan natin na lumipas na ang 8 siglo o 8 centuries mula nang nangyari ang himala, pero ang dugo ay nanatili pa ring sariwa at walang senyales ng pagkabulok. Narito pa ang ilan sa mga sumunod na investigasyon. Noong 1636 na pinangunahan ni Padre Serafino ng Scano. Noong October 23, 1777 na pinangunahan ni Archbishop Domenico Gervasoni. At noong October 26, 1886 na pinangunahan ni Bishop Francesco Petrarca. Sa aking pagsasaliksik ay wala akong makitang detalye sa 3 investigasyong ito maliban sa sinasabing ang konklusyon ay pareho pa rin sa mga naunang investigasyon. Pero ang pinakakomprehensibo at makatotohanang investigasyon ay naganap noong 1970 hanggang 1971. Sa panahong ito, mahigit 1,200 years na ang nakalipas mula nang mangyari ang himala. November 1970 nang humingi si Archbishop Pacifico Perantoni at ang Provincial Minister ng Franciscan Order sa Abruzzo ng authorization mula sa Rome. Ito ay upang magsagawa ng mahabaang serye ng pag-aanalisa at scientific tests para madetermina ang tunay na katangian o nature ng laman at dugo na galing pa sa 8th century at naroon pa rin sa simbahan ng San Francesco sa Lanciano. Ikinomisyon ang tanyag na propesor at doktor na si Dr. Eduardo Linoli. Siya ay propesor ng anatomy at pathological histology, gayon din ng chemistry at clinical microscopy. Siya din ang pinakapinunong doktor sa lahat ng mga ospital ng Arezzo. Ang naging assistant niya ay si Dr. Ruggero Bertelli, isang dalubhasang propesor ng human anatomy sa Siena University. Ang investigasyon ay ginamitan ng state-of-the-art technology at kumpleto sa dokumentasyon kasama ang mga microscopic photographs. Iprinisenta ni Dr. Linoli ang resulta ng kanyang investigasyon at ang kanyang mga natuklasan noong March 4, 1971 at ipinublish noong September 1971. Sa pag-aaral ni Dr. Linoli, kinumpirma niya na ang laman ay totoong laman at ang dugo ay totoong dugo at pareho itong galing sa buhay na tao. Ang laman ay walang dudang galing sa puso ng tao. Nakita niya sa specimen ng laman ang mga sumusunod na bahagi ng puso, ang myocardium, endocardium, vagus nerve at left ventricle.
Namangha si Dr. Linoli sa pagkakahiwa ng laman na kanyang ineksamen. Sinabi niyang isang dalubhasa lang na may ekspertong kamay ang kayang kumuha ng ganoong klaseng hiwa ng tissue na galing sa puso. Kinumpirma rin niya na ang mga namuong dugo at ang dugong nasa specimen ng laman ay parehong may blood type na AB positive. Nakita rin sa dugo ang mga minerals na chlorate, phosphorus, magnesium, potassium, sodium at calcium. Nakitaan din ito ng protina na may kaparehong proportion na gaya ng sa ordinaryong dugo ng tao. Ang komposisyon ng dugo ay tumutugma sa dugo ng buhay na tao na kinuha lang ng araw ding iyon. Walang nakitang anumang material o chemical gaya ng preservative sa dugo at sa laman, kaya kamanghamanghang tumagal ng mahigit 1,000 taon na nakapreserba ang nasabing dugo at laman sa natural nitong estado. Gayong ang mga ito ay naka-expose sa mga factors na posibleng makapagpabulok dito. Noong 1973, bumuo ng Scientific Commission ang Chief Advisory Board ng World Health Organization upang beripikahin ang mga natuklasan nila Dr. Linoli at Dr. Bertelli. Tumagal ng 15 buwan ang pag-aaral ng Scientific Commission na nagsagawa ng 500 eksaminasyon. Kinumpirma ng nasabing komisyon na ang naunang pag-aaral na ginawa nila Linoli at Bertelli ay tama at ito ay ipinublish noong December 1976 sa New York at Geneva. Makikita natin na napakarami ng isinagawang investigasyon hindi lang ng mga relihiyoso o Kristiyano kundi pati na rin ng mga eksperto sa siyensya. Ang lahat ng mga ito ay humantong sa pare-parehong resulta at konklusyon. Bukod pa dito ay ang katotohanang naroon pa rin, nakikita pa rin ng sino mang gustong tumingin ang mahigit 1,200 taong laman at dugo. Ipinapakita lang sa atin ni Jesus na ang pangyayari sa Lanciano ay tunay na isang milagro, na sa bawat misa ay may nagaganap na himala, na sa bawat misa ay inaalay pa rin ni Jesus ang kanyang sarili sa atin dahil ganoon niya tayo kamahal. Hindi lang ang monghe ang tinulungan niyang maliwanagan, kundi ang lahat ng nagdududa sa banal na Eucharistia. Kung tutuusin, sa mga mananampalataya, hindi na mahalaga ang lahat ng investigasyong ito. Pero sa mga ayaw maniwala, kahit ano pang ebidensya ang ipakita sa kanila, ay hindi pa rin sila maniniwala. Hindi nga ba't sa Ebanghelyo ni San Juan, ayaw maniwala ni Apostol Tomas na nakita at nakausap ng ibang mga apostol si Jesus pagkatapos na ipinako ito at namatay sa krus. Kung hindi pa ipinakita at ipinadama sa kanya ni Jesus ang sugat niya sa kamay at tagiliran, hindi pa maniniwala si Tomas. Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya. Malinaw naman intindihin ang mga salitang ito ni Jesus. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At siya'y aking ibabangon sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kaniya. Maraming salamat, Miss Julie Wisconsin, Travel with Christian, Leonora Guerra, Ronald Rabanes, Nestor Maranan, and Black Whites. Maari nyo ring suportahan ang channel na ito kapag clinic nyo ang thanks button sa ibaba. Kung may natutunan kayo o nag-enjoy kayo sa video, huwag nyo sanang kalimutang mag-like, comment, share at mag-subscribe na rin.